Naku po mga kababayan, BP Sara, hindi na po nakapagpigil kay BBM. Pumalag na po. Dahil nga po si BBM, may legasiya daw siyang proyekto na ipinagyabang niya sa mga Dabawenyo. At ito raw ay kanyang pinaghirapan. Isipin nyo po, 2018 pa pala ito mga kababayan. At ngayon po, si BP Sara ay sumabog na. Hindi na napigilan ng sarili. Talagang binuljak itong si BBM na credit grabber. Ang tindi ni BBM, no? Binato sa Davao mga kababayan. Pinagtabuyan ng mga Dabawenyo. Kinuyog ng mga Dabawenyo. Kasi naman mga kababayan, itong Bukana Bridge, isipin nyo, nanalo si BBM ng 2022. Ay akalain mo magkaka-project agad. At natapos daw ito ng 2023. Mga kababayan, 1 taon lang ang paggawa niyan. Ang tindi. So ngayon po mga kababayan, bago ko ipakita itong pangbubuljak ni Sara Duterte kay BBM, na pati si Auntie Claire pinagyabang din eh. Sabi ni Eden Santos kasi mga kababayan, ano po itong nababalita? Na itong Bukana Bridge ay nasimulan pa pala ng 2018, Ma'am Claire. Parang may mali. Ba't parang credit grabber itong si BBM? Legacy yan ni PRRD eh. Sabi ni Auntie Claire, anong legacy yan ni PRRD natapos yan kay BBM? Parte yan ng kanyang pinaghirapan na project. Ang tindi, ano? So ngayon mga kababayan, panoorin po natin itong video. Ito po yung video ng 2018 during mayor pa si Sara dito. Pakinggan nyo po bago natin ipakita yung video ni Sara Duterte sa The Hague na galit kay BBM. Ito po. We are happy to announce that the goodwill gesture of the People's Republic of China for committing to donate the 1.5 billion peso construction of the bridge. So there is another bridge coming. Good morning, Andy. Good morning. Andito ngayon tayo sa Bukana Bridge. Nakakatapos, it is a 1.3 kilometer bridge. Kasama ito sa buong bypass na ginagawa around the Davao City. At ito'y sinasabi, ang estimate natin, na ang biyahe na dati halos 2 oras ay mababawasan, magiging mga 25 minutes, 20 minutes na lang. Kaya't malaking ginhawa. Lalong-lalo na ay ngayon na magpapasko tayo, alam naman natin nangyayari sa traffic. Kaya ito ay magagamit. We will open the bridge on the 15th. December 15 gagawin na. Matatapos yung buong bypass by December 2027. So tuloy tapos na lahat ito all the way. Ito ay nagsimula, na-approve ito noong July ng 2022. Nagsimula ito. Mga kababayan, isipin nyo, kaka-elect mo lang, kakapanalo mo lang bilang presidente ng Pilipinas, magkakaroon kagad ng project? Saan ka nakakita ng ganito? Ano yon? Ikaw si Spider-Man, si Superman? Makikipag-negotiate ka kagad sa China? Pagka panalo mo, pupunta ka agad kay Xi Jinping, liligawan mo siya, o Xi Jinping, please do as our friendship. Gumawa ka ng project doon na libre sa Davao. Ba't Davao pang uunahin mo? Mga kababayan, it's very logical at very common sense po na uunahin mo pagka panalo mo ng pagkapangulo, Davao agad ang iisipin mo na gagawan mo ng legasiya mo. Abay, kahangalan ito mga kababayan. Isa itong kalokohan na pangbubudol talaga. Nakakabwisit eh.
I-check natin ha, mga kababayan, i-check natin. Ituloy natin. December traffic ay ngayon 5 gig mababawasan, magiging mga 25 minutes, 20 minutes na lang. Kaya't malaking ginhawa, lalong-lalo na ay ngayon na magpapasko tayo, alam naman natin nangyayari sa traffic. Kaya ito ay magagamit, we will open the bridge on the 15th, December 15 gagawin na. Matatapos yung buong bypass by December 2027. So tuloy tapos na lahat ito all the way. Kaya't ito ay nagsimula, na-approve ito noong July ng 2022. Nagsimula ito ng 2023, early 2023. Late 2023. I'm sorry, late 2023 kasi mga approval. At ngayon ay tapos na. Kaya't natulungan naman tayo ng ating mga Chinese na contractor dahil ang ganda ng technology nila kaya't napakabilis at marunong talaga sila magpatayo ng magandang tulay, magandang infrastructure na mabilis at nasa tamang gastos, nasa tamang presyo. So this is one of the 4 major projects that legacy projects that we will be finishing in Davao and its environs. So nakatapos na tayo, marami na tayong nabuksan na section dito. Wait lang mga kababayan, bilangin po natin ha. 2022, bilangin po natin yung May 9, 2022, nanalo po siya ng May 9. May 10, May 11, May 12. Yan yung bilangan. Siguro 2 araw yung pagbibilang ng boto. So, ibig sabihin, May, June, July, meron ka kaagad project. Tapos matatapos agad ng 2023. Ayon kay BP Sara, yan ay kay PRRD pa. Isipin mo mga kababayan, May, June, July. August, September, October. November, December. January, February, March, April, May. Isipin mo, halos 10 buwan lang na ginawa yung tulay. Imposible, BBM. Are you dreaming? Are you out of your mind? Yan yung sabi ng mga komento, galit na galit. Grabe naman yan. Magpakatotoo ka. Na kay PRRD yan. Give respect to the Davaoeños. Kaya na bato ito mga kababayan eh. Isipin mo. Pinakulong mo na yung tao. Aagawan mo pa ng project. And this will be now another major part of this bypass road. So I'm congratulating the DPWH for their good attention to this matter, and lahat ng nagtrabaho rito, congratulations, at we're looking forward to December 15 kung kailan meron ng dadaan na traffic dito. Thank you. Isipin niyo mga kababayan, pinakulong mo yung PRRD doon sa Dahig, binastos mo pa sa sarili niyang syudad. Ngayon mga kababayan, pakinggan po natin ang banat ni Sara Duterte. Paano mabuljak itong si BBM na nananaginip na may project ni isang poste ng kubeta, wala ito. Mga kababayan ko ito. Ito si Sara. Tignan nyo po mga kababayan. Tignan nyo po paano sumabog si Sara Duterte at pinalagan itong BBM na puro guni-guni ang kanyang project. Pakinggan po natin si Sara. Nag-ano lang ako kanina kung pwede ko ba i-kwento yung backstory ng Bukana Bridge. And then he said na okay lang naman. So ang nangyari dyan ay ang Bukana Bridge is kaparte ng buong coastal road ng Davao City. So hindi siya yung coastal road hindi siya makakatawid ng Bangkerohan River kung wala yung Bukana Bridge.
At that time na mayor ako, may budget ang coastal road pero unfunded ang bridge. And it was made known at the time to former President Duterte that the bridge is unfunded. At siya ay naghanap ng paraan para mabigyan ng pondo yung bridge. So noong nakahanap siya ng pondo ay sinimulan yung negotiations, sinimulan yung mga planning, lahat ng paperworks para doon sa bridge na yon ay sinimulan na. But ngayon, nandyan na yung bridge, so dapat nating pagpasalamatan para sa akin bilang isang Dabawenyo at syempre sa mga tiga Mindanao na din dahil nagbe-benefit din sila doon sa coastal road na yun, no? Traveling from south to north of Davao in the region. Nagpapasalamat kami kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil hindi siya tumigil sa paghahanap ng pondo para doon sa tulay. At syempre nagpapasalamat tayo sa People's Republic of China dahil buong-buo nila binigay yung entire cost ng tulay na iyon. So walang gastos ang City Government of Davao, walang gastos ang Pilipinas para tayo magkaroon ng bridge na yon. At napakahalaga ng bridge na yon dahil hindi mag-connect ang south to north kung wala yung bridge. What is your reaction, VP, with the statement of President Bongbong Marcos saying that this is one of the 4 legacy projects under his administration so far? Basta sa akin na lang. Bilang Dabawenyo at bilang Mindanaon, nagpapasalamat ako kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil ang totoo talaga niyan, alam niya at the time yung problema ko bilang mayor. Now, may coastal road, may budget ang coastal road, pero wala kaming budget para sa tulay. At and yes, as I said, yung source of fund ang People's Republic of China. Sila yung pinagpapasalamatan ko. O yan mga kababayan. Naku po, BBM. Nangarap ka na magka-project tapos Davao pa unahin mo. Mga kababayan, logic ha. Kakapanalo mo pa lang bilang Pangulo ng May 9. Election yun eh. Tapos meron ka kaagad project na itatayo. Logic po yan mga kababayan. Ano sabi ng mga komento? Tama nga si Aimee. Naku po, bakit walang Chinese na representative sa pag-visit nila? Hindi naman yung inangkin, continue lang, hay nako. Iba naman yung sinasabi na continue eh. Sasabihin niya, this is my legacy. Mga kababayan, pwede ba yon? Hindi mo man lang credit doon sa totoong nagpasimula? Pwedeng sabihin ni BBM, mga kababayan ko, mga taga Davao, bilang Pangulo, narito po ako para bisitahin ang bagong project na itinayo at sinimulan ni Pangulong PRRD. Ito ay regalo ng China na atin namang itinuloy. Pasalamatan natin ang dating Pangulo. Dapat ganun. Hindi yung sasabihin niya mga kababayan, ito yung ika-4 na ligasiya ng Marcos administration. Ito ay tulong sa mga Dabawenyo. Ay insulto yan sa dating Pangulo. Tignan niyo yung mga comment mga kababayan. I-check po natin yung mga komento para malaman nyo ano ang hinanakit ng mga taga Davao. Tingnan nyo po mga kababayan. Kahit ako naiiyak po ako. Bilang nagmamahal po kay PRRD. Kasi isipin nyo. Pinakulong mo na lahat-lahat. Aagawan mo pa ng project. Hindi mo na binastos. Talagang pinagkaitan mo pa ng dangal. Sa totoo lang mga kababayan.
nakakaiyak ito. Bilang naniniwala po kay Tatay Digong, ako'y nasasaktan po dito. Hindi mo na nirespeto. Kinulong mo na. Inagawan mo na ng kalayaan. Aagawan mo pa ng project. Ni isang project wala kang ginawa. Naiyak ako, mga kababayan. Ayan, tignan nyo, mga kababayan. Isa-isahin po natin mga po. VP Inday. At that time, Isa-isahin po natin mga komento, mga kababayan. Talagang nangyari dyan ay ito po yung mga comment. Wala man lang may nag-comment na trolls para ituloy-tuloy. Minura dito. Mamumura talaga eh. Mamumura talaga yung mga troll dito eh. Ang tanong, ano ang kapalit? So proud of PRRD. Matindi ito mga kababayan ha. VP Inday earlier with... So yan po, talagang galit na galit yung mga komento dito. Ito po, tignan nyo po yung mga komento, galit na galit. Ayan no, mga kababayan. Ayan. Ito po yung mga komento. Talagang daming nagagalit dito. Ayan, bangag hindi sa'yo ang Bukana Bridge. Mahiya ka naman sa pag-angkin mo. Kahit isang build walang pinatayo. Mabuhay PRRD, Republic of China. Alam nyo, si PRRD, ang gusto lang niya kapayapaan. Ayaw niyang makipag-away sa China. Tignan nyo nung panahon niya, walang gulo. Nakakapangisda yung mga tao doon. Eh ngayon, nakakapangisda ba? Hindi po. Binabaril po sila ng tubig. Oh, ay salute versus Sara mabuhay ka. Is she in paid vacation? How long she has been out of the country? Ito, 80-80. Ito, tatay mo yun, nandun kay bobo ka pala. Sabi nung supporter ni PRRD. Ito. Tanong, kailan ba ginawa ang tulay? 2023? Sinimulan, sino ang Pangulo? Si Duterte ba o si Marcos? Fake news. Mana sa amo. Oh, thank you po, Saras. Gratitude is a sign of noble soul. God bless you po. More power. Matalino talaga si Tatay Digong. Hindi siya na makasarili na Pangulo. Ginawa niya ang kanyang makakaya bilang isang Pangulo. Pagmumukha ng korap halatang bobo. Peking abogado. Binayaran lang yung School of Law para magka-license. Sino? Sinong bobo? Ang tanong sa panahon ni Duterte, nagawa ba niya yan? Di ba wala? Kung talagang project sa mga Duterte, bakit sa 2023 pa yan sinimulan? Biruin mo 2016 to 2022, naging presidente si Duterte pero sa panahon ni Marcos pa talaga nagawa. Hindi nyo kasi alam yung kwento eh. Makikidaan lang po, dapat magpakita ng basihan kung kailan naumpisa ng proyekto o construction. Hindi yung plano tapos wala namang ginawa tapos boom, nandyan na ang tulay. Di na nahiya, the legendary credit grabber. Wala kasing naipatayo kahit isang poste ng kubeta. O mga kababayan, yan po ang ating reaksyon. Kayo po bilang Dabawenyo, bilang Pilipino na nagmamahal kay PRRD, bakit kailangan angkinin ang hindi sa'yo? Bakit kailangan ipagmalaki mo na yan ay legasiya mo? Ibig sabihin, pagkaupo mo, may project ka kaagad. Come on, man. Ano yon? Nananaginip? Nakakakita ng engkanto? Yan sabi ni Manang Aimee. Totoo nga sabi ni Manang Aimee, pati ako nakapatid niya nakita sa TV. Hindi raw ako yung kapatid niya. Nako po mga kababayan. Ako na sakit ng pakiramdam ko nang sinabi niya na legasiya niya yun. Isipin mo, si Sara na nagsabi. Sinimulan yan ng 2018. Sinalpak din si Binuljak din si Auntie Claire nabuljak ni Eden Santos Mga kababayan, isipin nyo.
Pinagmamalaki na kanya yung legasiya niya, yung ika-4 na legasiya. Yung tulay, naku po, ni isang walang naipatayo kahit poste ng bahay ng Kalapati, wala. Kaya mga kababayan, yan lamang po ang ating bahagi. I-like nyo, i-share nyo ang video ito. Ano masasabi nyo? Napakasakit po sa puso bilang nagmamahal kay PRRD, mga kababayan. Lahat ng tignan nyo yung Manila Subway, aangkinin niya yan. Tignan mo, this is BBM legacy. Manila Subway. This is the 5th legacy of BBM administration. Ako po mga kababayan, magagalit talaga sa tao, pati Subway. Ako ang nag-update during PRRD, naghuhukay pa lang ng unang butas, unang tunnel, boring machine, ina-update ko na yan. Diba mga kababayan? Baka angkinin mo pati Manila Subway. Naku po mga kababayan ko, Diyos ko Lord. Panaginip na guni-guni na naman ito. Okay po, yan po ang ating bahagi for transparency, for a better democracy. Salamat po sa inyong suporta. I-comment nyo po kung anong location nyo. Saang lugar po kayo. Mga OFW na nagmamahal po sa ating Tatay Digong, nagmamahal sa ating bayan. Bantayan po natin ang pera yung pera natin na ninanakaw nila, mga kababayan. Dahil wala nga silang maipatayo, nangaagaw na sila ng project. This is just only a political motivation para umangat sila. Pero alam ng taong bayan kung sino talaga ang tunay na presidente na nagmalasakit at nagmahal sa bansang Pilipinas. Ito si The Wonders Philippines. Salamat po mga kababayan.